Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Padro! Abay, bilisan mo naman riyan. Nang hindi tayo gabihin. Daig mo pa ako kung maglakad ah. Salita ni Lolo Puloy habang maingat na umaapak sa mga bato. Pauwi na kami at kasalukuyang tumatawid sa sapa. Galing pa kami sa lungsod. Namimili ng pangkain para sa pagpasok ng susunod na linggo. Kaninang alas 10 pa kami ng umaga sa lungsod at pasado alas 5 na ng hapon. Masyado kasing malayo ang lugar namin sa sentro at wala pang tricycle o anumang transportasyon na sumusuong sa napakaliblib naming sitio. Habang tinatansya ang pag-apak sa mga bato, nahagip ng aking paningin ang paggalawan ng mga pananim na kamuting kahoy sa hindi kalayuan na sinundan naman ng pagtilian ng iba't ibang boses. Napatigil ako sa kalagitnaan ng sapa at napako ang paningin doon. Ang mga sumunod kong nakita ay ang naging dahilan upang matisod ako sa kinatatayuan at bumagsak sa rumaragasang tubig sa sapa. Dalawang maiitim na imahe ang nagsisulputan. Hinahabol ang mga nagtitilian. Ngunit hindi lang sila basta maitim na imahe. Kung hindi, mga aswang. Dali-dali naman akong bumangon at tinakbo na ang natitirang puwang ng daan at ng sapa. Agad ko namang hinabol si Lolo na ang bibilis kong humakbang. Subalit habang hinahabol ko siya, hindi ko namalayang hinahabol na rin pala ako ng aswang. Napansin ko lang yun nang umapaw sa kahanginan ang masangsang na amoy at mabigat na presensya sa kung saan. Sa pagkatranta ko, hindi ko na mapigilang isigaw ng ubod ng lakas ang pangalan ni Lolo. Nagsikalat na ang mga dala kong gulay. Maging ang 5 kilong bigas na bitbit ay tila 1 gramo na lamang ang natira. Mas naging kahindik-hindik pa ang mga sumunod na eksena nang bigla na lamang nahulog mula sa itaas ang isang bangkay ng babae. Wakwakan tiyan, wala nang laman loob, at ang mas malala pa ay wala na rin itong ulo. Sa ibabaw ng malaking puno sa gilid, nakapatong ang isang aswang nang umangat-ngat pa ng laman. Naging paralisado pa ako sa mga puntong yan nang masipat ang isa pang aswang sa bandang unahan na direktang nakatingin sa akin. Mabuti na lamang at bago pa makakilos ang dalawa, nabalikan na ako ni Lolo na agad namang ibinigkas ang kanyang orasyon na Orimos. Napahinto naman ang dalawang aswang at halatang nangatog ang mga tuhod sa panlabang orasyon ni Lolo. Dagdag pa na mas pihasa si Lolo sa kanyang orasyon dahil ito na ang kanyang kinagisnan noon pa man. Marami kasing aswang at masasamang elementong naglalakwatsa rito sa aming lugar. Kaya lahat ng mga tao sa amin ay may kanya-kanyang orasyon na nalalaman. Puwera na lamang sa mga kabataan. Habang binibigkas ni Lolo ang Orimos, dahan-dahan naman kaming umatras at lumayo hanggang sa nasa 2 sapa na kami. Huling sapa na aming tatawirin. Bigkas-bigkas pa rin ni Lolo ang kanyang orasyon. Mahigpit naman akong nakakapit sa kaliwang kamay ni Lolo. Nang nasa kalagitnaan na kami ng pagtawid,
Hindi namin mapigilang mapasuka nang umabot sa pang-amoy ang masangsang na bagay na alam ko naman na kung ano at saan ang galing. Mga bangkay ng naging biktima ng gumagalang aswang. Ginawa na rin kasing imbaka ng natitirang labi ng kanilang biktima ang mga sapa rito sa bayan namin. At dahil sa malayo sa kabihasnan, hindi na nakaabot ang mga ambulansya, maging ang mga pulis. Tanging kaming naninirahan sa lugar lamang ang bukod tanging nakikipaglaban sa sitwasyon sa pagitan ng aswang at iba pang elemento. Ang iilan sa amin, hindi namatay dahil sa sakit. Kung hindi, maagang nawalan ng buhay dahil naging biktima ng mga ito. Sinita ako ni Lolo nang makita niyang palingalinga ako sa paligid. Pabulong pa niya akong sinabihan na huwag nang pansinin pa ang mga yun. Dahil kung pagtutuunan ng pansin, mas lalo lang silang gaganahang manakot at manghamak. Tumango lamang ako ng dahan-dahan at mas hinigpitan ang kapit kay Lolo Puloy. Lihim na lang din akong nanghingi ng gabay sa Diyos habang wala namang tigil sa pagbigkas ng orasyon si Lolo. Saktong nakatawid na kami sa sapa nang may bumagsak sa sapa. Pagkalingon namin, 2 bangkay ulit ang nilamon ng rumaragas ang tubig. Nasa isip-isip ko, yung 2 babaeng tumitili kanina. Tara na! Tara na! Sabi ni Lolo at kinaladkad na ako palayo. Sa awa naman ng kaitaasan, nakuha naming makatawid sa sapa at sa gubat ng ligtas. Ngunit iyong takot at kaba ay nananatili pa rin sa aking katauhan. Pagdating namin sa bahay, mag-aalas 7 na ng gabi. Naraktan din namin ang iilang kapitbahay na nagkukuro-kuro sa labas. Pinapasok na ako ni Lolo sa bahay at siya naman ay lumapit sa mga ito. Nakiusyoso na naman kung ano ang nahagip na balita. Sa narinig ko sa kanila, may nagawi raw na 2 babae kanina. Naliligaw umano at nagtatanong ng daan pabalik sa sentro. Pinigilan nilang dito na lang sa amin muna magpalipas ng gabi dahil delikado. Ngunit masyado silang mapilit at naglakas loob na suungin ng gubat. Sumagi naman sa isip ko ang 2 babaeng nakita ako sa gubat kanina na ngayon ay wala ng mga buhay. Itong bayan talaga natin. Daig pang sinumpa ng ating mga ninuno. Kahit anong oras nasa panganib tayo. Mapabata man o matanda. Mapalalaki man o babae. Basta't makakain ng buhay. Wala talagang kawala. Walang pag-asang sambit ng isa naming kapitbahay. Isabahala na lang natin sa Diyos ang lahat-lahat. Yun na lang ang magagawa natin. Mayalang nga tayo sa mga orasyong panlaban. Subalit ang tanong, hanggang kailan tayo niya mapoproteksyonan? Gayong mas lumalakas ang pwersa ng aswang. Dagdag pa ang ibang elemento na nakapalibot sa gubat. Dagdag naman ang isa pa. Sa sitwasyon namin dito, iswerte-swerte na lang talaga. Dakong hapon nang maghanda si Lolo Puloy para sa pangunguha ng panggatong. Nakaharap na siya sa gubat, subalit dama ko ang pag-aalinlangan niya. Kahit naman sino rito sa aming lugar ay magdadalawang isip kung susuong ba o hindi. Kaya nga kadalasan dito sa amin, nalilipasan ng gutom dahil sa napakalayo ng sentro at idagdag pa natin ang nakaabang na panganib sa daan.
May nagtitinda naman dito sa amin. Subalit, ubusan talaga at matagal pa akong makatinda ulit. Sa isang taon, 1 o 3 beses lang nakakapuntang sentro ang taga amin. Dahil sa buwis buhay. Nilapitan ko si Lolo at pinigilan ko na lamang ang binabalak ng pagpunta sa gubat. May natitira pa namang uling at kaunting panggatong na pwede pa naming magamit. Ngunit sa puntong yun, ay hindi nagpapigil si Lolo. Ayon pa kay Lolo, nalalapit na raw kasi ang tag-ulan. Kaya dapat na ngayon pa lamang ay may handa na kaming magagamit sa pagluto. Napabuntong hininga na lamang ako at ipinaubaya ang kaligtasan ni Lolo Puloy sa may kapal. May tiwala rin naman ako kay Lolo at alam kong mas makapangyarihan ang kanyang orasyon laban sa kasamaan ng aswang at iba pang elementong naghahari-harian sa gubat. Naging kampante na rin ako nang sumama kay Lolo ang ilan pang kalalakihan sa amin. Nag-usap pala sila na sabay-sabay na sa pagsuong sa gubat nang sa gayon ay mababawasan ang pangamba kung sakali mang may makaengkwentro sila. Umuwi na lang ako at hinintay ang pagdating nila Lolo. Ngunit ilang sandali pa, dumadagundong ang naglalakihan nilang boses. Imbis na panggatong ang madala sa pag-uwi, isang aswang ang kanilang daladala. Isinilid sa sako ang ulo habang tinatalian ng magkabilang binti at nakagapos naman sa likod ang 2 kamay. Para pa nga itong baboy nakakatayin. Dinala nila sa gitna ng munti naming sityo, sa may kapatagan, at doon pinagbuntungan ng galit at sama ng loob. Nagsikumpulan naman ang lahat ng taga-amin at kasama na ako ron. Kanya-kanyang sigaw ng patay na yan. Hindi naman nakaligtas ang nahuling aswang kahit na ginamit pa nito ang buo nitong lakas. Pinalibutan siya nila Lolo at sabayang binigkas ang pangmalakasang orasyon. Kaming nakatingin naman ay nagsihanda na rin. Kanya-kanyang bitbit ng maaaring ipanlaban kung sakaling makawala ang nahuling aswang. Tulong-tulong din kaming lahat sa pagpapalibot sa aswang. Kasunod sa naunang hanay ni Lolo, nagsilabasan na rin ang samot-saring lana, kamangyan, asin, buntot pagi, at iba pang may mabisang panlaban sa mga aswang. Habang inaantay ang kalalabasan ng orasyon ni Lolo, nagulantang na lamang kami nang may umalingasaw na kakaibang ingay mula sa puso ng kagubatan. Nagsiliparan pa ang napakaraming ibong itim sa kalawakan at hindi nagtagal, 3 mababangis na sigbin ang nagsilabasan. Medyo nahirapan din kami nun dahil madilim na at natatabunan ng ulap ang sinag ng buwan. Ganun pa man, nakuha pa rin naming labanan ang mga yun. Sinalubong namin yun ng iba't ibang panlaban at naging palanggalang ang orasyon. Kaya naman nahirapan itong makalapit sa amin. At sa huli, nagkusa na rin umatras. Subalit yung aswang na nahuli, hindi pa rin pinakawalan nila Lolo. Pagkus ay mas pinahirapan sa pamamagitan ng pagdurog ng bawat laman nito. Tumagalan ng 1 oras at tuluyan ng humalik sa lupa ang walang kalakas-lakas na katawan ng aswang. Binalot nila Lolo ang katawan nito ng makapal na tela na nakababad sa sagradong lana na ginawa ng kapitan ng aming sityo. Nang sa gayon, ay hindi lumabas ang masangsang na amoy nito
pinaanod na lang din sa ilog habang sinusunod. Isa yung tagumpay para sa amin. At nagdalawang isip na rin ang mga aswang na umatake sa amin magmula nang mapatay namin ang isa sa kanila. Subalit, naging mapagmatsyag pa rin sila sa amin at naghahanap lang ng tiyempo. Binakura na rin namin ang kabuuan ng aming sityo na pinapalamutian ng iba't ibang pangontra. Ngunit sa kabila ng proteksyon, may pagkakataon pa rin na nakakapasok ang iilang mapangahas na aswang. Sa kaso naman sa gubat, ay ganun pa rin. Masyadong malakas ang puwersa ng kadiliman dun. Pero sa kasalukuyang panahon, hindi na gaanong delikado kumpara nun, na bawat mapadako sa gubat ay inaatake.